lahat naman ng deliberations open to the public. At pinagdebatihan to, pinag-uusapan nito. Everyone has their own view on different programs of the budget. Iba-ibang programa. There are close to about 45,000 PAPs, projects, activities, and programs in the budget. No? So, kanya-kanyang pananaw kung ito ay maayos, ito ay hindi maayos, but that's a policy issue. No, pwede tayo magdebate sa policy issue ng buong araw o buong linggo, pero ang importante, walang debate dito sa korupsyon. Dahil itong budget na ito, sinigurado namin na corruption-free at hindi pwede maabuso. So, hindi natin pag-aawayan o hindi natin pagdedebatayan kung magiging root cause ng corruption nitong 2026 budget dahil lahat ng safeguards inilagay na natin doon. Well, unang-una, papasalamat tayo sa ating Pangulo dahil nasabi niya rin kanina sa kanyang statement, kahapon sa kanyang statement na talagang tinutukan niya itong budget na ito. Para sa akin kasi importante yung collaboration between the legislative and the executive kahit na ang budget process is purely legislative action. At importante yung coordination dahil pag nasundan natin yung mga nangyari in the past, maraming nadagdag o napawasan dahil walang coordination with the executive, nagkakaroon ng problema sa implementation. Yun yung gusto naming mabawasan o matanggal dito sa 2026 budget. So isa sa mga narinig ko sa kanya, at nakita ko rin throughout the course of the budget, yung kanyang pagtutok dito sa budget. At one piece of evidence will be walang nabito sa program appropriation, wala rin nabito sa general provisions, wala rin nabito sa special provisions, doon lang sa unprogram appropriations na nalaman ko lang actually yesterday. Yesterday morning ko lang nalaman actually, kaya nung nag-text si Sally, hindi ko pa masagot dahil nalaman ko lang before the signing. Sir, may we know kung bakit nga po ba napasa yung 2026 budget nang may unprogrammed line? Okay. Bigyan ko kayo ng konteksto, pero I'm sure nasundan nyo rin to dahil lahat naman ng dokumento naka-upload sa Senate Budget Transparency Portal. Yun ang program appropriation. Nasa National Expenditure Program yan. 11 items under the unprogrammed appropriations worth 249 billion. So, ibig sabihin, ang executive ang nag-propose ng unprogrammed appropriations. So, ang Bicameral version ay nabawasan siya from 249 naging 243. At yung veto kahapon, out of the 9 vetoed items, 7 ay nasa net, meaning nasa President's budget. Yung dalawa ay proposal din ng executive through that close collaboration and coordination. So yun yung konteksto nito. Pero para sa akin, ang pinakamahalaga na wala na sa program ay yung sagip na tinanggal ng Senado. Actually, Senado nagtanggal yan. That's worth about 80 billion. Kung makikita natin yung history ng sagip, in 2024, yung 80 plus worth of flood control pumasok sa sagip. Sagip kasi lump sum to eh. No? And anything under the sun, kahit anong maisip mo, pwede mong ipasok sa sagip. So in the past, naabuso yung sagip at naging source yan ng corruption because of its lump sum in nature. Unlike yung other targeted expenses under the program, may pupuntahan siya talaga. For example, AFP modernization, pupunta sa AFP modernization. Yung, let's say, foreign assisted, support to foreign assisted loans yan, na pupunta sa foreign assisted. Yung CARS program, pupunta yan sa pangbayad sa Mitsubishi at sa Toyota. So, ibig sabihin, targeted siya. Hindi siya lump sum in nature ang natitirang line item sa unprogram. Dahil unprogram kasi hindi siya one unprogram. One unprogram tapos meron siyang 11 line items. Importante yung 11 line items dahil hindi naman lahat doon
ay nagagamit sa flood control. Lahat yun ay targeted. Isa lang nagagamit for flood control, yung SAGIP na tinanggal na ng Senado. But the SAGIP came from NEP. The SAGIP came from, yes, from NEP, 80 billion. 80, to be exact, 80.8 billion. Bakit sila nagpasok, sir, knowing na pwede siyang pagmula ng corruption and ng flood boost projects? Well, yun ang pinadala dito sa Senado. In fact, nasa GAB pa rin yung SAGIP eh. No? So, tinanggal na namin yung tinanggal ng Senado yung buong SAGIP, no? Nung dumating na dito sa Senado. Walang justification bakit ni-retain ng NEP yung SAGIP. I mean, wala bang kahit papaano, sir, pencil book na ano, saan namin ito gagamitin? Talagang lump sum lang yung SAGIP na In the past kasi, nakita ko yung mga ginagastosan ng SAGIP. For example, nagkaroon ng malakas na bagyo. Kulang yung NDRM fund o kulang yung assistance, financial assistance. Doon sila kumukuha. So, nagiging buffer siya, no, for other programs. In fact, nakita ko pa nga doon, meron pang mga programs for information technology, may programs rin pang nagamit din yan paggagawa ng kalsada. So, dahil lump sum siya, pag gagamitan mo ng maayos, wala namang problema. Pero hindi nga nagamit ng maayos. In 2024, nagamit yan sa flood control, worth 80 billion. Lumabas rin yan dito, actually, nung nagkaroon ng Blue Ribbon hearing, na naging source rin siya ng mga ghost projects at corrupt flood control projects. Isa pa, the full ATB na SAGIP na gamit lang sa flood control for 2024? For 2024, but the entire SAGIP in 2024 is about 160 billion, more or less. Sir, but the historical background, kailan ito nasimulan na coin yung SAGIP na yun? Was it? Iba yan eh. Dati ang pangalan yan, if I'm not mistaken, SIP-SIP eh. Naging SIP-SIP, naging SAGIP. But it's a lump sum. Whatever the name is, it's a lump sum amount. Iba lang ang pangalan. Parang pangalan pa lang sa diskumpiyado ng Pangalan pa lang talaga sa Kaya nga. So that's why nung dinadala na dito yung GAB, dinanggal na ng Senado yung SAGIP. Tinagay na namin sa mga program. During the Pero sa BICAM, bakit sir nabalik pa? Sa BICAM, hindi binalik. Hindi siya binalik. Kaya hindi na-veto ni Presidente kasi hindi siya binalik. Sir, kayo But for me, that's the most important kasi ano yan eh, nagiging source of corruption dahil nga it's lump sum. Anything na pwede mo maisipan, pwede mo i-church dun sa SAGIP. So sinabi niyo nga nire-respeto niyo yung decision ng Presidente na i-veto yung about 90 plus billion under program appropriations. Pero ano mo yung mga project na supposedly kung magkakaroon ng allocation ay magsasuffer at hindi naman patutupad? Magandang tanong yan, Shelly. Actually, out of the 9 items na nabito ni Presidente, 3 doon ang medyo concerned ako. Number 1, yung CARS program, tsaka yung RACE program. May utang kasi tayo sa Mitsubishi and Toyota eh. Pumunta sila dito para mag-invest. Ang sabi natin, bibigyan namin kayo ng tax incentives. For the last 4 or 5 years, hindi natin nabibigay yung tax incentive. Umiiyak na yung mga yung Toyota and Mitsubishi. Kaya during the budget hearing dito, yung BOI nagmamakaawa na bigyan sila ng pondo para mabayaran ni Mitsubishi and Toyota dahil nakakahiya sa mga foreign investors. Nandito na sila, nangako tayo, pero hindi natin binabayaran. So, that's why pinasok namin sa program para mabayaran sila. Pero kaya siya na sa program, book entry lang to. No? From one pocket to the other. Kasi ang incentive nila is in the form of tax incentives. Ibig sabihin, hindi na sila magbabayad sa BIR. Gobyerno na magbabayad na sa BIR. Nevertheless, it's still utang ng gobyerno. The other one is yung GOP counterpart. To foreign assisted projects, that's about 35 billion pesos. Dahil marami tayong mga papasok na mga foreign assisted projects na kailangan ng GOP counterpart. At lahat yan, papasok yan around second, third, fourth quarter. So, ang concern ko dyan, pag wala tayong GOP counterpart, hindi rin lalabas yung loan counterpart. So, that's my concern. Anong pwedeng remedy, sir? Okay. Doon sa veto message ni Presidente, sabi niya, naka-built-in na naman
sa program appropriation in GOP counterpart. So, ang tingin ko dyan, kung hindi magkukulang, gagamitin niya yung kanyang contingency fund para mabayaran yung GOP counterpart. So, that's my analysis. Sir, kasama ba sa nabito yung more than 43 billion pesos in mandatory personal benefits na inilipat sa UA? Ito yung concern ni na Congressman Pino dahil pwede daw kung ma-delay yung apektuhan ng mga workers' benefits. Okay. Ito ay clarify ko. Ang bonus mabibigay, hindi nabawasan ng bonus. Ito, I'll give you the numbers. Ang sa net, ang bonus, ang performance bonus is 27 billion. Ang sa GAA is 27 billion rin. So, walang mababawasan na bonus. In fact, yung MPBF, yung buong MPBF, tumaas pa siya. Nung 2025, Pero may na-transfer, sir, sa UA? may na-transfer sa UA. Dahil that time, nung kausap namin yung DBM, they wanted to make sure na may additional pa. For Pero- additional. For additional yon, for additional. Kaya pag makita mo yung press release nila, ang sinasabi nila is for additional. But yung for existing, I'll give you the exact numbers. Pero nabito, sir, yun, hindi? Under review. Hindi siya na veto. Okay. Pero sir, malalagay sa alanganin yung additional, yung pwedeng additional benefits ng mga workers. Hindi naman additional benefits. Kasi ang MPBF, ginagamit yan. Let's say, this coming year, may iba-ibang components yan. No? May isang component yan for additional manpower. So, for example, this coming year, ang executive gusto nila kumuha ng, let's say, additional 10,000 personnel. Diyan sila kukuha in addition to their existing personal services. So, kung mayroon silang mga additional hires, doon sila kukuha sa MPBF. So, ang ginawa, kaya linagay sa UA, dahil may plano sila na baka raw, in the next, mag-hire pa sila ng additional manpower. So, that's why linagay nila doon. Pero I'll give an example. Yung exact numbers. Ang MPBF for 2025 is 39 billion. This is net of salary adjustments. Ang GAA is 77 billion. So, tumaas pa siya ng 38 billion, halos na doble. No? So, walang katotohanan yung mawawala yung bonus, walang katotohanan yung mga personal benefits mawawala. Kasi dinoble pa natin from 2025 yung MPBF. Ang pwede lang maapektuhan yung new hires kung may balak pa ang executive na kukuha ng bagong tao. Pero kung magkakaroon ng available funds, Kung ang contingency fund ni Presidente, pwede rin gamitin doon. Pwede rin. Kung kakailanganin nila mag-additional manpower. Sir, ano pong solusyon dun sa Saka isa pa, bago ko sa yung pension, walang katotohanan na nabawasan yung pension. Fake news yun. Ang pension, ang net is 147 billion, ang GAA is 147 billion. Exactly the same. So, hindi ginalaw ang pension na amounts. So, lahat ng hinihingi ng pension ay binigay. Tumaas pa from 2025. Sir, ano pong solusyon dun sa pambayad sa Toyota at sa Mitsubishi? Okay. Actually, kausap ko yung DOI kanina. Ang nakikita ko solution doon is to get it from the contingency fund. That's a solution na pwedeng gamitan. The other one is kung meron pang ibang pondong pwedeng kuhaan from... Kasi ito, book entry. Baka pwedeng gumawa na lang ng book entry from the BIR para lalabas na bayad na si Mitsubishi and Toyota. Sir, That's what how do you much, mean by no? that, sir? Medyo siya, medyo complicated siya, no? Kasi just to make it simple, ang utang ni Toyota is nasa BIR. As an incentive,
si government ang magbabayad sa BIR, hindi si Toyota. Para lalabas bayad na si Toyota. That's their incentive. Ngayon, as a workaround, baka pwede nang i-certify ng national government na kami na magbabayad, i-free up mo na si Toyota at si Mitsubishi. Kumbaga, magiging accounts payable na ni national government. Yeah, That's a workaround. Yeah, That's a yes. workaround. What about sir the past years na hindi nabayaran? Nagbayad pa rin si Toyota at Mitsubishi the past years, di ba? Na supposedly dapat hindi. Yeah. In the past years kasi, ang nagbabayad niyan talaga ay, actually, ever since pumunta sila dito, hindi pa nagiging utang yan ng gobyerno sa BIR in terms of incentives. So, hindi pa nababayaran yan. Kaya lumobo na yan. Umabot na ng about 5 billion pesos for both cars and race program. So, ang problema na sa libro pa rin ni Mitsubishi and Toyota na may utang pa siya sa BIR. Kala ma-free up siya doon. Kala matanggal yun sa libro na yan. Ito sanang ang program, ang solution para ma-free up na siya doon. So, bali sir, government din yung kailangang magbayad. Yes, tama. And saan namang gagaling yun sa 2026? Well, sana nga dito sa program. Sana dito sa In the program. absence of a program. Nakikita ko solution. One is yun, sa contingency. The Ng other OP? one, Agency ng Pangulo. OP, sir. pwedeng OP. The other one is a book entry. Mag-usap ang DBM at ang BIR to come up with a creative solution kasi book entry lang naman to. Para ma-free up si Toyota and Mitsubishi sa kanilang accounts payable. In other words, in accounts payable ni Mitsubishi Toyota, ta-transfer sa national government. So hindi na pag-usapan sir kahapon. Hindi na pag-usapan. Kaya nung nag-text ka, hindi ko masagot dahil akala ko wala dahil wala pang nagte-text eh. So, but nalaman ko na lang nung papunta na ako sa Malacanang. Kasi expectation nyo, wala ibibigay ng presidente. Yes, Kasi yung hindi rin expectation ko. dinaanan. But in fairness naman, sa program, wala. Unlike last year, ang nabito sa program is 26 billion nabito sa program. Tapos marami rin nabito sa special provisions and general provisions. Sir, may potential effects po ba ang pag-veto ng race tsaka ng cars sa group na? Ang potential effects kasi niya is more on reputation natin to the foreign investors na nangangako tayo, pupunta sila dito. At maganda kasi sa Toyota and Mitsubishi, factory ang sinet up nila. So may tao, may hard investments, mayroong makinarya. So dito sila nagpo-produce ng sasakyan. So ang worry ko lang, baka kumalat sa buong mundo na nangangako tayo pero hindi naman natin pinutupad. So, About sir, growth, sir? Ha? Sa growth po, sir, wala naman. Well, hindi naman ganong kalaki no? In terms of output dahil ang vehicle naman maliit lang compared to the whole. But again, we're trying to attract foreign investors to come to the Philippines. So marami tayong naayos. If you remember, Create More is one way of fixing yung problema sa VAT refunds doon naman sa mga agriculture manufacturers. So let's as much as possible avoid reputational damage. Sir, dun sa veto message, may copy na po ba kayo? Meron. Ano yung binigay na rason ng presidente dun sa pag-veto dun sa race? Well, sabi naman niya ay hindi masyadong detailed, no? But in general, ang sabi naman ng veto message, itong mga ito naman ay nasa loob na ng program. Yun ang, in general, yun ang nasa veto message. So I am assuming dahil nga mayroong mga amount sa program, doon na lang gagamitin o doon ko na lang kukuha para mapunuan itong veto sa program. Just to clarify, how much ulit yung utang? 5B per Toyota and Mitsubishi. Os both na po yung 5B. Ang total, hindi ko lang alam ano yung difference, no? But ang total is about 4.2 billion. Na posibleng kunin nila sa contingency ng OP. Pwede yun. Sir, ano Sir? po masasabi niyo sa mga congressman na nagpaplano raw na iakyat sa Supreme Court yung 2026 budget? Buong budget. UA. Yung UA, sir, particularly. Well, kung ang it's their
right to bring up to the Supreme Court kung meron silang tingin na unconstitutional yung unprogram. But yung unprogram kasi has been there for many years. Kaya lang naman na highlight to because of that flood control at nagamit ngayong sagip for flood control projects. At kung titignan naman natin yung items ngayon, like for example, yung tatlong natitira, AFP modernization, tapos yung loan proceeds to foreign assisted projects, tapos yung risk management. Itong tatlo na ito, no way pwedeng pagkuhaan ng flood control kasi very targeted siya. Yung loan proceeds pupunta sa foreign assisted project. Yung AFP modernization, pangbili natin ng bagong kagamitan. Yung risk management, ginagamit to kung mayroong mga kontrata na hindi naayos at ginagamit itong pondo para bayaran yung mga suppliers. No? Pero mali, even in risk management, actually maliit lang yun. No? So in other words, itong tatlo na ito, walang possibility na maabuso ito. Kasi very targeted siya. So can we say na for free na itong 2026 budgets, may mga nag-claim kasi na parang may mga project na dadaan pa sa approval ng Office of the President. So parang... Well, ang ngayon, dahil aprobado na yung project, dahil aprobado na yung budget, lahat to ay nasa kamay na ng executive in terms of implementation. So sila dapat gumawa ng guidelines kung paano i-implement itong mga programs and projects sa loob ng GAA. At isa sa mga isang importanteng general provision doon ay yung tawag niyong anti-EPAL provision na linagay rin namin doon na lahat ng departments should come up with guidelines. Ngayon kasi, nung tinignan namin yung mga departments na may guidelines for anti-EPAL, dalawa lang ang meron, DSWD at DOLE. Ngayon, lahat ng departments mandato na gumawa ng anti-EPAL guidelines. CHED, kailangan, DOH, kailangan, at iba pang mga agencies na nagbibigay ng similar assistance. So, linagay namin yan sa general provisions para lahat ng agencies ay gagawa ng guidelines. At isasabit dito for our oversight review. Sir, isa po sa nagsasabing may pork pa, is si Senator Amy Marcos. Sabi niya, yung claim na cleanest ang budget ng 2026 is prone to challenge. It's certainly the sneakiest. Kumbaga yung pork tinagtag, parte-parte, very fatty ang budget. Well, lahat naman ng deliberations open to the public. At pinagdebatihan to, pinag-uusapan nito. Everyone has their own view on different programs of the budget. Iba-ibang programa. There are about, close to about 45,000 PAPs, projects, activities, and programs in the budget. No? So, kanya-kanyang pananaw kung ito ay maayos, ito ay hindi maayos, but that's a policy issue. No, pwede tayo magdebate sa policy issue ng buong araw o buong linggo, pero ang importante, walang debate dito sa korupsyon. Dahil itong budget na ito, sinigurado namin na corruption-free at hindi pwede maabuso. Number one, I'll give you an example. Tinanggal na natin yung overpricing sa DPWH. That's almost 20.5 billion pesos na tinanggal natin. Number two, lahat ng projects, meron station numbers and coordinates. So malalaman na kung nasaan, gaano kahaba, at i-upload din to sa transparency portal ng Pangulo. So pwede na sila magsumbong doon kung yung project ay substandard o ghost. Pangatlo, yung mga lump sum na infrastructure projects, lahat ngayon may line item na. Yung farm to market roads, irrigation projects. Dati, lump sum lang yan, 20 billion lump sum. So ngayon, naka-itemize na siya. So hindi natin pag-aawayan o hindi natin pagdidebatayan kung magiging root cause ng corruption nitong 2026 budget dahil lahat ng safeguards inilagay na natin doon. But of course, implementation is different. No? Yung bidding procedures, hindi naman natin hawak. Yung bidding activities, hindi natin hawak. So iba na yung implementation.